Yo, kahigala, welcome sa ating channel. For today's video, meron tayong i-interviewin na tao, nakatrabaho ko dito sa Macau. At tatanungin natin siya kung anong may papayo sa mga kababayan natin na gusto ring ibang bayan dito sa Macau. Sir, good evening. Welcome sa ating channel. Meron tanong mga kababayan natin na ano ang masasabi mo sa mga kababayan natin na willing mag-apply at magtrabaho dito? Sa mga willing mag-apply dito dapat kilusan kasi siyempre hindi pwede yung gusto lang natin, hindi pwede yung mangangarap lang tayo kasi kapag hindi natin ginalawan yung mga gusto natin, pangarap lang yun, 'di ba? So dapat aksyonan natin para may mapala tayo. At saka sa una lang 'yan. Minsan siyempre iniisip nila na mahirap mag-apply sa ibang bansa, pero mahirap din naman sa Pinas pag wala kang pera. So anong hirap ang gusto mo? Yung hirap na wala kang pera o yung hirap na medyo gumiginhawa yung buhay mo? So, 'di ba? Isip-isip tayo, guys. So, yun, kay Gala, no? Ito, nauna sa akin to. Dalawang taon ka na siya, tama? Yes, magto 2 years na ako sa katapusan ng July, actually. Magto 2 years na siya. Ngayon, kay Gala, dito sa Macau, kay Gala, kung gusto mo talagang mag-apply dito, kailangan umaksyon na kagad tayo. Kagaya nito ni Sir Bryle. 2 years dito, may tanong sila. Sa loob ng 2 taon, nakaipon na ba tayo, sir? Siyempre ang pinakaimportante naman sa lahat is, na gagawa natin yung mga responsibilidad natin sa pamilya natin sa Pilipinas. Kung may maipon ka, sobrang bonus na yon. Kung wala naman, ang importante ay nagagampanan mo yung mga responsibilities mo. So, sa question mo na may ipon na, ano ba, sa tingin mo, mukha bang may ipon na? So, ayun, no? Sabi niya, ito kasi si Sir Binata yan. So, sa madaling salita, may ipon na, pero hindi ganun kalaki. Okay? So, sa mga gusto pong mag-abroad, gusto pong magpunta dito sa Macau, guys, tsagaan dito, pero sulit naman. Hindi sayang ang pagod mo dito sa ibang bansa. Hanggang dito na lang muna, mga kahigala. Hi! Follow for more.